Nang tinatanong sa akin itong tanong na 'to at pilit ko talaga siyang iniiwasan. Madami sa inyo ang nagtatanong, naghahanap, naku-curious, nag-aalala kung nasaan na nga ba si Auntie Christine. Bigla niyo siyang hindi nakita sa mga vlog ko, hindi na din siya nag-vlog. Hindi niyo na siya nakikita na kasama namin ng mga anak ko. Nakipagtanan at iniwan ang bahay ko ng biglaan at sumama sa iba. Manggap ng trabaho sa iba at bigla na lang kaming iniwan. Hindi ko siya tinatrato ng maayos kaya biglang umalis. Hindi ko siya binibigyan ng pamasahe pa uwi. Maulan na umaga. Today is Monday and it's holiday. At as you can see, nasa loob po ako ng aking kwarto. Sa lahat ng mga sumama sa kwento ng buhay ko since, hindi ko alam, siguro since buntis ako kay Calby, hanggang buntis ako kay Chico, hanggang buntis ako kay Mayumi at nanganak hanggang ngayon na lumipat na kami from Africa, bumalik kami ng Pilipinas, nandyan pa din kayo. Welcome back sa aking YouTube channel, sa kwento ng aking buhay as single nanay, sa aking 4 na anak at syempre kung paano ko binubuhay ang aking sarili at ang aking mga anak na walang suporta galing sa tatay. Diyan ko kinikwento, dito ko kinikwento lahat. Ayan. Other than that, sa mga bago nating mga viewers, hello sa inyo. You guys are welcome dito sa aking kwento-kwento. At syempre, masaya ako at nandito kayo. At sana if you are here because you relate sa kwento ng buhay ko or may natutunan kayo or nakita nyo kahit papano yung value ng kwento ng aking buhay simula sa educational or inspiring or entertaining para sa inyo guys. Maraming salamat for choosing to stay. At I am here ngayon sa harapan ninyo kasi I really wanted to clear out ang malaking usap-usapan simula nung bumalik ako galing Uganda, Africa. Bumalik ako nung 28 and since then ngayon ay 25 na, mag-iisang buwan na at marami sa inyo ang nagtatanong at naghahanap kay Auntie Christine. Okay? Ang kasama namin dito sa bahay na isang Ugandan. That is the biggest question. At 30 days, nagte-30 days, mag-isang buwan na tinatanong ninyo sa akin yung question na yan. At aminado po ako na talagang hindi ko siya sinasagot dahil hindi ako readyng magsalita. Masyadong intense yung mga emosyon at ayoko na ma-blind tayo ng emosyon natin kapag tayo ay nagsalita. Kasi kapag masyadong high ang emosyon mo or masyadong intense yung emosyon mo, mapagalit, mapasaya, mapalungkot, marami kang nasasabi na hindi mo naman minimin. Okay? So I do apologize. Let me take this moment to apologize para sa inyong lahat na nagmamahal sa amin ng mga anak ko at sa buong team ko, sa pamilya ko, mga kapatid ko, mga staff ko. Maraming salamat. I do apologize na hindi ko kayo agad nasagot. I really did not want to speak. Wala akong ibang sagot para sa inyo ngayon. Kung bakit ko iniwasan yung tanong ninyo, kung nasaan nga ba si Auntie Christine, at bakit hindi siya nag-vlog, hindi niyo siya nakita sa vlog ko since I came back to Uganda. I do apologize na hindi ko kayo nasagot agad. And some people would say, I don't owe you guys an explanation. I don't owe you that explanation, but at least malaman man lang ninyo kung ano ba talaga yung nangyayari para naman hindi kayo masyadong nag-aalala. Kasi alam ko, nag-aalala kayo sa mga taong involved. Okay? But first, let me be very clear na etong pag-uusap natin na to, etong vlog na to, etong episode na to, this is not about hate speech. This is not about hatred o anything na negative or toxic. This is just something na
para lang maintindihan ninyo yung mga about violence or paghila sa kahit kanino pababa or disappointment. It's just something para maintindihan talaga ninyo kung ano ba talaga yung totoo. Okay? I am ready to speak to you today about sa tanong ninyo. That's why I chose to just talk to you guys ngayong araw. Kasi ngayon, ready na ako. Bakit hindi ako nagsalita the past few weeks, the past few days? Because I arranged things. Inayos ko lahat ng mga bagay na kailangan kong ayusin. Nagkaroon ako ng priority list. Nagkaroon ako ng must-dos for the past few weeks na hindi ko kailangan, hindi dapat nasisira yung focus ko other than the things that I really had to do. So, yeah. But, bago ang lahat, syempre, gusto ko muna, para to sa mga new viewers natin, para maintindihan naman nila. Kasi maraming nagtatanong, sino ba talaga si Auntie Christine? Bakit ang daming naghahanap? Ano ba ang role niya sa buhay ko? Bakit siya hinahanap ng mga viewers ngayon? Bakit ang daming bashing at hating sa akin? Ang daming bashing at saka hating sa akin. It's okay. Sa akin okay lang. Kasi hindi na bago sa akin yan. Katulad nga na sinabi ko sa live natin kaninang umaga, some people would want you to fall. Some people would want you to fail. Okay? But, trust me guys, I failed a lot of times. And with God's help, with God's grace, and God giving me strength all the time, I always find myself getting up. So, para sa lahat dyan na talagang tinutulak ako pababa, na hindi ko alam kung naasaan nang galing yung galit, gigil, at pagbibintang nyo sa akin, hindi ko man kayo mapigilan, pero trust me, if ganun man yung gusto ninyong mangyari, babangon at babangon ako guys. Ang dami ko nang napagdaanan sa buhay. At katulad ng sinabi ko sa inyo, God always helped me stand up in every challenges sa buhay ko, kasi alam niya, at alam ko sa sarili ko na yung puso at isip ko ay very sincere sa lahat ng mga intention ko sa tao sa paligid. Okay? So yeah, let's start our flashback story muna para maintindihan ng lahat. Pero meron tayong mga bagong viewers. So let's just be patient as magbigay tayo ng konting flashback para maintindihan naman nila yung pinanggalingan. Okay? So, sino nga ba si Auntie Christine sa buhay ko at sa buhay ng mga anak ko? Auntie Christine is Ugandan. Dahil nakatira kami sa Uganda ng 4 na taon, nakilala ng ex ko or tatay ng mga anak ko si Auntie Christine. At siya yung napili na tutulong sa amin sa bahay. Okay? Helper sa bahay namin. That's 4 years, 4 na taon sa Uganda. At during those times, syempre sa tagal ng panahon na yun, nakasama ko si Auntie, ang dami at ang tagal na naming nagsama. Okay? So, sa 4 na taon na yun, nakafocus lang talaga ako sa pagtatrabaho, bibuild ng negosyo namin ng tatay ng mga anak ko when I was in Uganda, Africa. At si Auntie naman, ang kanyang assignment talaga ay sa bahay. Most of the time, nasa bahay din ako, pero nung tinayo namin o sinimulan namin yung negosyo namin, syempre kailangan kong tutukan. So, ang mga bata, nagtutulungan na lang sila, lalo na si Kuya Kahil, which were already able to do things. Ayun. So, anyway, few months before kami nag-decide, kasi na-fall out yung marriage, if you guys heard from our previous vlog, nag-fall out yung marriage on the 4th year, at before nag-fall out yung marriage, before ako nag-decide na umuwi ng Pilipinas kasama yung mga anak ko, kinausap ako ni Auntie, nag-ask siya sa akin, nag-request siya, kung pwede din ba siyang mag-content creating or mag-YouTube, kasi during that time, tinuruan ko si Timothy at saka si Joseph, paano mag-content create ng kwento nila sa Africa or sa Uganda. So, nung nakita ni Auntie na nag-e-enjoy si Joseph tsaka si Timothy, nagtanong din siya sa akin kung pwede niya din daw bang subukan. At during that time, Sarah was already vlogging as well. So,
ang intention ko ay para sa kanila na kapag hindi na sila nagtatrabaho or they are on their own, they can find a way para ma-cope up yung hardship sa buhay sa Uganda. So, I agreed. Okay, I agreed. I supported the whole team. Kilala nyo ang buong team natin. Si Joseph, ang aking assistant. Si Timothy, ang aking driver. Si Sarah, ang aking matalik na kaibigan. Solid friend ko yan. Ride or die. At si Auntie Christine nakatoka sa bahay. So, pinayagan ko si Auntie. Pag may tanong siya, tinuturuan natin. And I asked Joseph as well na i-train si Auntie hanggang sa nakayanan niya na siya na lang mag-isa na gumagawa ng kanyang YouTube channel. So, to make the long story short, her YouTube channel started working out. Okay? Nagka-monetize siya, nagka-sweldo siya. Kung tinatanong ninyo kung pwede ba sa akin yung ganon, hindi na iba sa amin si Auntie. Kaya pinapayagan ko na mag-cellphone siya, mag-content, mag-edit. Kailangan yun eh. Basta, kapag kayong priority talaga ay mga bata, wala naman talaga akong problema. So anyway, bago kami umalis ng Uganda, ay naayos pa namin yung mga bank details para sa YouTube channel ni Auntie. Basically, naayos namin lahat kasi nagtulungan nga kami. Tinulungan ko si Maring Sara, inassist ko siya, inassist ko si Joseph, tsaka si Timothy na gawin din yon at si Auntie din. So basically, bago kami umalis ng Uganda, lahat sila ay puros na po-monetize sa YouTube channel nila. Si Timothy, successful siya that time. Si Joseph, ganun din. Si Maring Sara, masayang-masaya din at sobrang hindi siya makapaniwala at ganun din si Auntie. So, lahat po sila ay sumasahod sa mga YouTube channel nila. And I felt that I'm happy and I felt that I am, my responsibility for that area is done. Okay? So, whatever happens sa kanilang content creating is now their responsibility. Okay? Hindi ko na sila i-guide from there kasi nag-guide ko na sila enough. Hindi ako yung klaseng ng tao na ibibigay sa'yo lahat. Okay? Kailangan mong tumayo sa sarili mong paa. So, that's what happened. And Maring Sara Pedun, you saw how she was so consistent with her YouTube channel. Kahit na iniwan ko siya sa Uganda, kahit na nagkahiwalay na kami, and I went back home in the Philippines. So, few weeks, parang 3 weeks bago kami umuwi ng mga anak ko sa Pilipinas. The original plan was, ang mga anak ko lang talaga ang dadalhin ko pa uwi. Bakit? The savings that I had in my bank account is just enough para ibili ng pamasahe yung mga anak ko, pauwi lahat kami, dito sa General Santos. At yung konting natitira ay start-up namin. Mind you guys, we are going back to the Philippines nung time na yon na wala kaming kahit na ano dito sa Pilipinas. Wala akong tindahan, hindi pa gawa itong bahay. If gawa man siya, marami pang kailangan talaga. Hindi pa siya talaga livable. Okay? Wala kaming means of transportation. Yes, may mga kapatid, may pamilya ako. Pero, hindi din naman ako gustong umasa sa kanila completely. Kasi nga, madami din akong anak. At the same time, iba pa din na may sarili kang bahay, may sarili kang means of transportation, may sarili kang source of income. Okay? So, nagdesisyon ako na hindi ko na isasama si Auntie that time. Kasi nga, sabi ko, other than wala akong enough na pera, okay? Hindi ko sigurado kung kakayanin ko yung responsibility na maging host ng isang foreigner. Hindi madali maging host sa isang foreigner. Pag dinala mo ang isang foreigner, regardless kung adult na yan, at ikaw ang reason bakit nandito yan sa bansa mo, yan ay responsibility mo. At least yung mga major things. Like, unless may usapan kayo na special. Pero, kapag nagdala ka ng foreigner dito at nasa poder mo at hindi ko alam yung klase ng arrangement ninyo, most of the time, ikaw talaga yung kakargo sa health, ikaw yung kakargo sa visa, ikaw yung kakargo sa kung ano man yung pwedeng mangyari, ikaw yung kakargo sa security, ikaw yung kakargo sa allowance if needed, and that is a very huge responsibility. Hindi lang sa finances mo, kundi pati na din sa mental load. Kasi iisipin mo yan eh. Iisipin mo. So, few weeks before we left Africa, I already decided na hindi ko isasama si Auntie kasi hindi ko kaya. Kasi during 2 months bago kami umalis, hindi na nagsusuporta yung tatay ng mga anak ko sa Uganda. Hindi na siya nagbibigay ng pangkain ng mga bata, ganito, ganyan. So, alam ko na, there's a big chance that he's going to close his eyes with his
responsibility kapag iniwan namin yung bansang Africa. So I had to be really ready nung panahon na yon. Imagine I was pregnant with Mayumi. It was an unexpected pregnancy. 2 months na pala akong buntis nung pinalayas ko yung ex ko. Hindi ko pa alam that time na babae si Mayumi, okay? Si Chico noon ay only 1 year old. Si Calby noon ay only 3 years old. Imagine guys, 3, 2, buntis pa ako that time. That's how complicated it was. But I stood up, I faced the challenge. Kasi sabi ko, I did my choice. I made my choices. My choices were wrong. I messed up, but this is not my story. My story is not going downhill. I have to choose to stand up. And I did. Lumaban ako ng time na yun kahit sobrang hirap. Imagine, buntis ako, mag-isa lang ako lahat sa mga anak ko. Ako lang naghahanap ng pera para mag-provide sa amin. Nasa Africa kami, wala akong pamilya, wala akong matalik na kaibigan talaga na talagang masasabihan ko. Very few lang talaga, parang 2 Pinoy lang, tsaka si Maring Sara. Okay? So, I think 2 weeks before kami umalis, I made a lot of reflection. Nag-isip-isip talaga ako, guys. Kasi ang intention ko, kung isasama ko si auntie, unang-una, matagal na siya sa amin. Ibig sabihin, talagang, alam niyo yun, matagal na siya eh. Parang ang hirap i-let go ng tao na matagal na sa inyo. Number 2, para magkaroon ng chance na makita nila yung ibang bansa or bansang Pilipinas. Number 3, dahil nagko-content na si auntie that time, maganda din na makita niya yung Pilipinas at makaisip siya kung gusto niya rin bang magdagdag ng mga kwento-kwento niya sa YouTube channel niya about sa experience niya sa Pilipinas. During that time, sila na talaga, bahala na talaga sila sa kanilang YouTube channel. But I did support them from time to time. If you guys saw, I still promote my friends or my staff sa Uganda palagi kapag may topic tayo na pumapasok yung mga staff ko talaga sa kwento. I don't have any problem with that. Ngayon, so 2 weeks before kami umalis, I decided na okay, whatever money I had, gagamitin ko, isasama ko si auntie. So sinabihan ko si Auntie Christina, isasama ko siya sa Pilipinas. I had enough money guys, pero zero talaga ako during that time. Wala na talaga akong pera. Kasi nga, imagine ang ticket ni auntie that time, hindi pwedeng one way lang. Kasi tourist ka lang sa Pilipinas, dapat return trip yan. Ang return trip guys, tumatakbo po ng 100,000 pesos. From 80,000 pesos to 100,000 pesos yung round trip. Kinailangan ko pong i-book yon during that time kasi stricto po talaga ang Africa, mas lalo na ang Pilipinas. Pag pumasok ka, dapat meron kang ticket na pauwi. So, isa lang yung nagamit na ticket, yung isa, nasayang talaga siya guys, okay? So, nandito na kami sa Pilipinas ngayon. But before that, let me just mention this disclaimer. I am not asking you guys na mag-support o hindi mag-support sa kahit kanino na kilala ko. You are going to make that decision. Nasa sa inyo pa din yan. Kung nakarelate kayo sa kwento nila, sa content nila, nag-enjoy kayo, go ahead. If you support people na na-link sa akin o hindi man na-link sa akin, you are welcome po. You are free to do that. I just would like you guys to know kung bakit nga ba at nasaan nga ba si auntie para matapos na po itong mga tanong natin at alam ko marami sa inyo nag-aalala. Okay? So anyway, lumipat kami ng Pilipinas. And dito sa Pilipinas ay bago kami umalis ng Uganda or Africa, sinabihan ko na si auntie, na briefing ko na siya na ako ang magiging major host ng pagstay niya dito. Ang visa niya, aasikasuhin ko, ang health niya, kung may problema ako, security niya, safety niya ako, kasi alam ko naman na safe naman talaga ako palagi kasi dito lang naman kami ng mga anak ko, wala naman akong kasamang iba dito sa bahay na nakakatakot, ganun, or alam ko na aalilain ka or anything. And so my family were very happy. And in fact, hindi ko alam kung napanood ninyo lahat ng mga kwento na na-share ko sa inyo. Ang mga kapatid ko guys, sobrang galante. Kapag nakilala niyo mga kapatid ko, maliit or malaking bagay, pagkain man yan or lugar na pupuntahan, kung nakikita ninyo na ako po ay mapagbigay or talagang binibigyan ko ng chance yung mga staff ko na ma-experience yung mga bagay na na-experience ko kahit simple lang, mas lalo na po yung mga kapatid ko. So, i-welcome po talaga si Auntie Christine ng pamilya ko. Alam ko nakita niyo talaga yan guys. At kahit anongin niyo po ang si Auntie Christine, alam niya na talagang ang mga kapatid ko ay sobrang mapagmahal.
Okay? So ngayon, dito kami sa Pilipinas, nakitira muna kami sa kapatid ko for the first few months na dumating kami kasi wala pa nga, hindi pa ready yung bahay. So inasikaso ko agad yung bahay guys, dahan-dahan, dahan-dahan, at lumipat kami agad ng mga anak ko dito. Syempre kasama si auntie. Pero na-briefing ko na siya na may sarili na akong bahay, mga bata, ikaw yung kasama, ganito, ganyan. Kapag sabi ko sa kanya, most probably, uuwi ka after 3 years kasi 3 years yung maximum ng tourist visa. Dapat umuwi ka on the 3rd year kasi kailangan mong mag-exit. Okay? So, sabi ko sa kanya, if there's any emergency reason na gusto mong umuwi or kailangan talagang umuwi, huwag mahihiyang magsabi. Kasi kahit na wala akong pera, maghahanap ako ng paraan. Okay? So, we stayed here 1 year, 1 Christmas passed by, then the 2nd year, kasi nag 2 years na kami dito sa Pilipinas. So, basically, si auntie po ay nasa 6 years na namin kasama. Okay? So, other than allowance ni auntie, pamamasyal dito sa Pilipinas, hindi siya nasasama talaga sa dagat. Ilang beses ko nang na-share sa inyo to. Hindi po siya nasasama sa dagat dahil takot po si auntie sa mga open water kasi wala ngang open water dun sa Uganda. At talagang ako'y nag-a-adjust guys para sa mga staff ko if needed, ha? At number 3, hindi po talaga siya mahilig sa long travel. Kasi nga, hindi ko alam, mga personal siguro na reason. So nakikita nyo, kapag naglo-long travel, hindi siya masyadong naisasama. Pero pagka airplane, lahat ng lipad namin na airplane, nasama po si auntie. Lumipad kami ng Baguio, kasama siya. Lumipad kami ng Zamboanga, kasama din siya. That's already 2 local travel, ha, imagine. At lahat po ng mga ginagawa namin together dito sa Pilipinas, wala pong ginagastos si Auntie Christine. So I really wanted to make this very clear sa inyo. Kung wala man siyang pamilya dito, alam ko po na ang pamilya ko ay napakamapagmahal unang-una. Number 2, sariling desisyon po ni auntie na pumunta. Wala pong pumilit sa kanya. Tinanong ko siya ng ilang beses kung gusto niyang pumunta sa Pilipinas, gusto niyang lumabas ng Uganda. Kaya naghanap ako ng paraan na maisama siya dito. Wala pong pumilit sa kanya na pumunta dito at magstay. Number 3, alam po niya sa sarili niya na may choice po siyang umalis kung gusto niya. Ang importante lang yung safety at yung security niya kasi ako pa yung host niya. Alright? Number 4, pagdating naman sa gamutan, tinanggap ko din yung responsibility at dahil nga sa awa ng Diyos at dahil sa inyo na nagmamahal sa amin ng mga anak ko at nagbigay din ng mga assistance, lalong-lalo na nung recently, no, nung sa plantar fasciitis, na may nagregalo pa ng tsinelas, may nagbigay pa ng padala pa ng mga regalo, may nagpadala ng pang-check up ni auntie, maraming salamat. So other than that, nung bago pa lang kami dumating dito sa Pilipinas, wait lang, i-check ko muna guys, kasi minsan napuputol yung recording natin. Okay. So other than that guys, bago pa lang kami dito sa Pilipinas, like 1 month pa lang kami, nagkaroon ng si auntie no, ng problema na hindi na siya umimik. Kasi sabi ko, anong problema? Homesick ka ba? Ganito, ganyan. Hindi pala siya na homesick. Nagka-problema pala yung mga anak niya, which was yung pinapaalis yung mga bata doon sa tinitirhan nila na kapamilya din nila. So during that time, pinangako ko din sa sarili ko na kahit na mahirapan ako, gagawin kong responsibility din yung mga anak ni Auntie Christine, yung dalawa. So 2 taon ko na rin silang binabayaran guys, yung kanilang apartment. Kahit minsan, nade-delay lang ako ng konti, pero nagiging priority ko yun. Ang dami mo ng responsibility. Yes, sa dami ng responsibility ko, tinanggap ko pa din kasi nga, ang hirap mag-reformat ng character or ng ugali kapag ganun ka talaga. Kasi nga, laki din kami sa sobrang hirap talaga guys. Talagang nahirapan din kami, nag-aral kami, halos wala kami ni piso, pero gustong-gusto kong mag-aral, gusto-gusto kong graduate. Kung ganun yung mga anak ni Auntie Christine, gusto kong tumulong in any way para sa pangarap nila sa buhay. So, nagdesisyon ako na bayaran yung apartment nila para hindi sila laging nakakarinig nung ano yung tawag mo dyan? Utang na loob, or bakit kayo nandito? Bakit kayo ganyan? Mga bata, syempre masasaktan yan. Dadalhin niya ng puso nila, hindi sila makakapag-aral ng maayos. So, 2 taon ko na rin binabayaran yung kanilang apartment sa Uganda. Yung apartment nila, nagpapadala po ako noon ng 150,000 Ugandan shillings kada buwan or around nasa 2,300 pesos siguro or 2,500 pesos.
Or hindi ko lang alam minsan kasi papalit-palit yung palitan eh. So, nung unang-una, nung medyo meron pa akong savings na natitira kahit na konti, at medyo nakakabenta ako, sinasabay ko yung 3 buwan na pagbayad ng renta. Nung katagalan, sobrang medyo nahirapan, nagipit na ako guys kasi nag-aaral na yung mga bata, may mga insurances na sila, nagbabayad na ako ng bahay, nagbabayad na ako ng marami na akong binabayaran, patong-patong na. So, isang buwan na lang yung pinapadala ko, sabay sa allowance, ayun. So, ginawa ko yon para sa mga bata kasi alam ko ako din ay scholar. Ako din ay graduate sa tulong ng scholarship. So alam na alam ko 'yan, guys. Alam ko yung feeling na nakapagtapos na may tumulong sa iyo. At kung during that time kung hindi nila ako tinulungan at talagang gugustuhin kong graduate, alam ko maghihirap ako para maabot yung pangarap ko. Okay? So ngayon na okay na 'yon, nakwento ko na sa inyo 'yan. And again, mag-jump forward tayo. Recently, ay nagdesisyon akong pumunta ng Uganda para asikasuhin yung mga transaction ko na very personal at hindi ko talaga i-share sa inyo yung iba kasi nga, they are not for you guys to, it's not something that I need to share with you guys. I just wanted you to know that it's personal. And on the side, syempre, dahil nakatira ako sa Uganda at nakatira ako kay Maring Sara, I made use of my time. So maraming nag-bash sa akin recently sa pagpunta ko sa Uganda, Africa, na iniwan ko yung mga anak ko, ganito, ganyan. I am not affected kasi lahat ng ginagawa ko hindi para sa sarili ko. Lahat ng ginagawa ko para sa mga anak ko. At alam ko yung mga nanay dyan na iba, hindi sila makaka-relate. Okay lang. Ibig sabihin, I am happy that you're there for your children. Pero sa mga nanay or magulang, na kailangan nilang iwan yung pamilya nila or yung mga anak nila, kahit anong bata pa ng mga anak nila. These people, guys, they don't need your judgment. They don't need your judgment. Okay? Natatawa na lang talaga ako kasi alam ko gumagalaw lahat yung mga galamay ng mga mga bashers at haters sa mga konting kibot. So, I was there in Uganda. I did few things. I was able to complete some things. Ang ibang bagay hindi ko natuloy gawin kasi nga may mga factors na hindi ko naman in-expect. Hindi ko na-meet yung mga anak ko na si Muhammad Ali tsaka si Kuya Nasri, anak ng ex ko sa una niyang karelasyon na tumira sa bahay namin ng 4 na taon kasi nga gusto ko magkasama silang magkakapatid. Hindi ko rin na-meet at nakausap ang mga anak ni Auntie Christine. At hindi ko na ibigay yung regalo na bigay ninyo sa kanila, which is yung laptop na magagamit nila sa paaralan, dahil hindi ko nga sila nakita at ayokong ibigay etong laptop sa kahit kanino lang. Kasi gusto ko yung 2 bata mismo yung magtatanggap at ma-update ko kayo ng maayos kahit picture man lang or whatever. So hindi ko po sila na-meet dahil din for some factors na hindi natin kontrolado. And I shared that with you guys already. So what happened was, some things happened as well dito sa Pilipinas that made me really cut my stay sa Uganda. Hindi pa ako tapos, guys. May mga bagay pa akong kailangan gawin doon. Hindi ko na natapos kasi I told you, I shared with you this one nung kadarating ko pa lang, that I prayed hard. I prayed hard kasi something is not okay. Something is not okay. May nararamdaman ako na hindi ako komportable. So humingi ako kay Lord ng sign. At lagi kong ginagawa to, guys, ha, mind you. At some people will judge me. I'm not a church goer. Lagi kong sinasabi yan sa inyo, but I reflect and I thank God and I am grateful and I believe that He works in my life and He works in my children's life every single second na humihinga kami. And I believe strongly na kapag He doesn't want me in a certain situation, God will show me talaga. So I ask for a sign kasi nga iba yung nararamdaman ko eh. And God gave me that sign. Imagine, very strong sign talaga na hiningi ko, binigay niya. So, sabi ko kay Sara, Maring Sara, ito yung nangyayari, ganito, ganyan. Guys, si Maring Sara, hindi ko kailangan magsalita ng madami. Pag nakita niya na bothered ako, pag nakita niya, kasi she knows she's a mother, I'm a mother, and we are really good friends. Our heart is connected like nothing. That's why nakikita niyo, bakit sobrang click kami ni Maring Sara. She is an amazing soul. She's a very amazing person. She's very humble. Ang ganda ng kanyang aura. She's a very good friend to have. She's not all positive. Kasi nga, kapag positive naman, parang so good to be true naman, no? Nagagalit din yan siya, nagiging demonita din yan pag kailangan. Nakita ko na yan, nag-aaway ng ibang tao, huwag kayong mag-alala.
At, yun nga, sabi ko sa kanya, and then she said, do what you have to do. Ganun lang. So, I did what I had to do. I came back home, guys. And now, I really understood kung bakit kailangan kong umuwi. Okay? So, now, ngayon, 2 taon na kami sa Pilipinas, 2 taon na din si Auntie. Basically, pinag-prepare ko na si Auntie dapat for next year. At, actually, dapat si Auntie talaga yung unang uuwi ngayong taon. Siya dapat yung uuwi sa Uganda, hindi dapat ako. Okay? Kinausap ko siya na pwede na siyang umuwi ng Uganda, ganito, ganyan. At nagsabi siya sa akin na hindi pa daw, tatapusin niya na lang yung kanyang visa o hindi pa siya talaga ready. So sabi ko, okay, kung hindi ka ready, dahil kailangan ko umalis, ako na muna yung aalis. Okay? So bumalik ako and that's when everything started when I was still in Uganda. Ayokong sabihin sa inyo ang I will leave that. I will leave it at that. Kasi ang tanong is nasaan si Auntie, doon tayo focus. Okay? Again, this is not hate speech. This is not a ano pa nga yun? Hindi ito to tell you guys na mga violent stuff. No, it's not about that. It's about answering your question lang. So ngayon, pagkabalik ko dito sa Pilipinas, nag-usap kaming dalawa and nasa Uganda pa lang ako, alam ko na yung gagawin kong susunod. So it was not a shock for me na pagkadating ko dito, nagsabi si Auntie na gusto niyang umuwi ng Uganda. So somehow I agreed, I agreed. Hindi ako nagdalawang isip din. And from there, nagsimula na lahat ng arrangement. In-arrange ko na lahat ng kailangan. So, unang-una, okay, let me answer that question. Nasaan si Auntie? Wala po si Auntie dito sa bahay. Okay? Wala siya dito sa bahay. Kung napansin niyo yung kwarto ay empty na po. Napansin niyo hindi na namin siya kasama ng mga anak ko, hindi niyo na siya nakikita masyado, or hindi niyo siya nakikita completely. Wala po siya dito sa bahay. Okay, guys? Yeah. At, so, the last few weeks pala, or that last month, mas na-focus ako, number 1, sa pamasahe pa uwi, kasi nga malaki-laki din yung pamasahe pa uwi. Unang-una kong hinanap yon. Of course, with the help of my family, I was able to, I managed to put some, pamasahe, kasi nga, responsibility ko yon, kailangan kong harapin yon. So, pamasahe, unang-una yon. Ikalawa, yung visa, kasi tamang-tama, yung visa ay kailangang i-renew. So, hindi pwedeng ma-expire yun. Kahit pauwi ka na or palabas ka ng Pilipinas, kailangan updated yung visa. So, in-update yung visa, nag-inform kami sa immigration officer na kailangan na gusto na ngang iwan yung bansa or whatever. So, meron mga hininging papeles. So, inasikaso lahat yon. And knowing immigration, kailangan talaga on point ang lahat. Kailangan magbayad ka kung may kailangan kang bayaran. Kung may hinahanap na documents, kailangan mong ipakita. Lahat yan, guys, I am very, very keen on those documents. Kasi I have been working abroad for the last 10 years of my life. Visa and immigration and passport are our life abroad. Very importante yan. Hindi ka pwede maging careless, hindi ka pwede maging tanga, hindi ka pwede maging bowplucks pagdating sa visa. Dapat responsable ka talaga dyan. So, inasikaso ko yun. Inasikaso ko yung arrangement ng paghahanap ng bagong makakatuwang ko dito sa bahay, sa mga bata, at saka sa pagluluto. Sa pagluluto, kaya ko naman Ang mga bata, kaya ko din. Ang problema kasi, pag sinabay na lahat-lahat, pati paghahanap buhay ko, hindi ko na kaya. Guys, ano lang naman yung katawan ko, 4'11", 55 kilograms, alam nyo naman yun. So anyway, inayos natin lahat. And again, madami pa sa inyo magtatanong, bakit, anong nangyari, ganito, ganyan. I don't want to talk about it. But wala na si Auntie dito sa bahay, nagawa ko na lahat. And then, nung araw na kailangan na ni Auntie umalis, everything was already set up.
At katulong ko din sa lahat ng paggawa ng mga preparation pa ang aking mga kapatid. They assisted me. Maraming salamat. Madam Sheena Bangkok Wardrobe, ang aking eldest sister na taga-advise sa akin. Madam Ten Gives, taga-advise sa akin. Alam nila ang kwento ng buhay ko, guys. Alam nila lahat-lahat. Nakita nila. Hindi ko kailangan magsinungaling sa kanila. Alam ng mga kapatid ko yan. From the very beginning, alam nila. Kinausap na nila ako in everything. Kaso ako talaga, iba ang puso ko, iba ang utak ko. Ako mataas din ang pasensya ko paminsan-minsan na kinakainis nila sa akin. Pero, yeah, tinulungan nila ako. Okay lang kahit na ilista nila yan. Next time ko na lang iisipin. Okay? Next time ko na lang iisipin yan. So anyway, yun na nga, naayos na lahat. And ang araw ng pag-alis ni Auntie ay dumating. So nakita ninyo, wala na po siya dito sa bahay. I don't think the date is needed for this, pero this is to confirm na si Auntie Christine po ay wala na dito sa poder ko. Wala na siya dito sa bahay ko, wala na siya dito sa poder ko, wala na po siya. Ang pagkakaalam ko lang kasi something happened na basta inarrange ko na lahat, guys. At wait, silip number 2 muna tayo. Ayan. Inarrange ko na lahat, pati ang pag-online check-in, inarrange ko na lahat, bayad lahat, may pera na, may pang-allowance, may pang-gastos, lahat-lahat na yan, hanggang sa makalabas ng Pilipinas. Arrange po yun lahat. I have photos, I have documents, I have proof of everything na na-arrange ko na lahat. Wala akong tinira kasi nga cargo ko pag nasa poder ko. At alam nila na wala ang mga staff ko, guys, kahit na si Parts tsaka si Josel, pagkasama ko sila, pinipilit ko na hindi sila gumastos kasi ayoko sana na gumastos sila pag at least kung kaya ko man lang. Ganon din yan sa lahat ng mga kasama ko dito sa bahay. Ganon din. Dati pa yan siya kahit nung nasa Uganda pa lang kami. Alam nila yan. Alam ni Joseph yan. Alam ni Timothy yan. Okay? Alam ni Maring Sara yan. Kaso si Maring Sara talagang mapilit yan. Gusto niya balance. Pag gumastos ka ngayon, ako gagastos mamaya. Ganon siya. Pero pagdating kay Joseph tsaka kay Timothy, kapag sinama ko sila, may lakad kami, ganito, ganyan. Kung pwede pa lang ako na mag-provide lahat, guys, para hindi na sila gumastos. Hindi ako mayaman, pero nararamdaman ko na sila din ay meron ding, alam mo yun, gusto ko sila na instead na gastos nila ng ganito, at least kung kaya ko man lang, ha. Hindi ko naman sinasabi na mga mamahalin talaga yung mga ginagastos namin. Pa-konti-konti, kunyari pagkain, bibili ng ititikman ang ganitong klaseng pagkain, restaurant, gagawin ang ganitong klaseng activity na hindi pa nila nagagawa sa buhay nila. Kunyari, never pa sila nakapasok ng sinihan. Pupunta kami ng sine, manonood kaming sine para ma-experience nila. Kunyari, hindi pa sila nakapasok ng salon or nakapag-manicure, pedicure, nakapag-gel, nakapag-facial. Dadalhin ko sila para ma-experience nila. Ito, guys, mga simpleng bagay lang na natutuwa ako at nakakapag-relax yung mga kasamahan ko, okay? So ngayon, lahat-lahat na prepare ko na, guys, na online check-in ko na, lahat nagawa ko na, wala na kayong masabi pa. So maraming nag-bash, nag-hate sa akin, if ever, pauwiin mo na lang yan, kasi wala siyang pamilya dyan, ganun-ganun, ang dami-daming sinabi talaga. Guys, hindi po tatagal ang isang tao ng 2 taon kung may tinatawag tayong minaltrato, ha? Hindi po tatagal ang tao ng 6 na taon sa akin kung namaltrato yan. Hindi tatagal sa akin ng 6 na taon kung nagutom yan. Hindi tatagal sa akin ng 6 na taon kung mamamatay sa hirap ng gawain o responsibilidad sa kung anong klaseng responsibilidad yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Okay? Nung recently nag-live kami ni Joseph tsaka ni Timothy, nagsabi nga si Joseph, Madam, namimiss ka namin. Namimiss namin yung travel kasama ka kasi ang gaan daw talaga ng buhay nila pagkasama nila ako dahil nga other than hands-on ako na nanay, guys. Alam nila na hindi sila kailangang gumastos at natitikman nila yung mga bagay na never nilang natikman. Ganon din si Timothy. Okay? So, natutuwa naman ako at very grateful yung mga naging kasamahan ko dati sa Uganda. So, alam ko, guys, you cannot, even the bashers and the haters, kahit yun ang paulit-ulit nilang sabihin sa akin, alam ko sa sarili ko na you can't use that against me. So, sa lahat ng nanonood dito na bashers at haters, you cannot use that against me. Okay?
I did what I had to do until the very, very last minute and second. If I did some decision para yun sa sarili ko, for my mental peace, my mental health, para yun sa sarili ko at sa mga anak ko. And trust me guys, when someone says you're selfish, I don't want to be selfless all the time. Pag selfless ka all the time, alam mo anong nangyayari? Inaabuso ka eh. Inaabuso ka. I chose myself. My mental peace is the most important thing, top priority. Kaya nga pinili ko na hindi na makipag-communicate sa ex or sa tatay ng mga anak ko because he's not good for my mental health. He's poison. Lason siya eh. Lason siya sa buhay ko eh. Lason siya sa buhay ng mga anak ko. Lason siya sa utak at isipan ko. At hindi ako pwedeng malason. Kasi ako ay single nanay. Ako ay merong mga staff na kailangan kong suportahan. Kahit konti lang kami. Andyan si Parts, andyan si Giselle, andyan si Ate Hana, andyan si Bani. Okay? And recently lang maraming nagbash kasi daw na clickbait. Asan doon ang clickbait? Hindi ko magets. Bakit may Sinabi ko na may bagong nani. Naghanap sila ng mukha. Nakita nyo may bagong nani ang mga anak ko. Kung bakit hindi ko sinali yung mukha, hindi pa ako nakapagpaalam ng maayos sa kanila kung pwede bang masama sila sa ating mga videos. Kahit na sila po ay staff ko, alam nila na nagpapaalam po ako sa kanila. May choice po sila. Kahit na yung dating driver ko na si Yong, bago ko siya hinire, isa sa qualifications ko is nagba-vlog ako. Kung ayaw mo na maingay na boss sa loob ng kotse, pwedeng hindi mo tanggapin yung trabaho. O okay lang madam, okay lang po yan. O sige, goods. Ngayon minsan nagba-vlog ako, makikita ka sa camera. Okay lang ba sa'yo yun o hindi? Okay lang yan madam. Pero si Parts, pag hindi nyo nakikita si Parts, kasi si Parts ayaw niya talaga na masali sa mga ganyan. And I respect that. And even Parts na kapag nasali siya ng unplanned or nakuha siya sa camera, nag-a-apologize ako at ini-edit ko sa nakakaya ko talaga kasi ako din yung nag-i-edit. Okay? Si Miss Giselle, alam ni Miss Giselle ang buhay ko, alam niya ang aking as a vlogger. So, sinasabi ko sa inyo to guys kasi wala eh, nakikita ko talaga pilit akong binabagsak eh ng mga bashers at haters. Alam ko naman, meron talagang tao na masaya sa ikababagsak ng iba. Yun ang katuwaan nila. Pero, katulad nga ng sinabi ko, bumagsak man ako guys, kahit na totoo or hindi yung sinasabi ng iba tungkol sa akin, babangon pa din ako. Babangon na pa din ako kasi hindi na ako nabubuhay mag-isa. Nabubuhay na ako para sa mga anak ko. Okay? So, sana ay nasagot ko yung tanong ninyo, yung golden question ninyo, kung nasaan si Auntie Christine. Wala na po siya dito sa bahay ko. Wala na po siya sa poder ko. Finally po ay, eto na yung sagot. Sana ay naliwanagan na ang lahat, na enlightened na kayo. At simula po ngayong araw ay hindi na po siya connected. I mean, hindi na siya parang kung sa atin pa, pag nasa pag nasa kumpanya ka at nag-resign ka, hindi ka na affiliated, hindi ka na connected sa kumpanya, parang ganon. Okay? But, guys, you can support all of them. Anyone, pwede nyo suportahan. Hindi ako nagsasabi na wag nyo suportahan ganito, ganyan ha. Ang akin is just to answer that question na para hindi na kayo mag-alala. I believe kasi merong naka-assign na mag-follow up sa lahat ng ni Auntie, lipad ni Auntie, pag check-in niya, gano'n. Na online check-in ko na din siya at lahat. Papakita niya na lang yon, doon na siya sa express lane kasi naka-online check-in na. Yun na lang yung I do believe na si Auntie ay nakabalik na sa bansa nila, sa Uganda. Okay? At meron po siyang, pinasabayan ko na po siya ng kanyang pang-allowance at saka panggastos sa Manila nung nag-aantay ng flight para kapag nagutom may pangkain, ganito, ganyan. Lahat po yan, na-arrange na po yan. Lahat. Okay? So, simula po ngayong araw, kung meron po kayong sadya kay Auntie, please, sa kanya po kayo mag-message directly. Kung meron po kayong mga kailangang, hindi ko alam kung in any way masuportahan nyo,
pa din yung mga kasamahan ko. If you need anything or you wanted to talk to them about something, si Joseph nag-provide din niya ng contact niya. Si Timothy, I think meron din sa YouTube channel niya. Si Sarah meron din. And I'm sure si Auntie meron din. Pero whatever they are doing, guys, alam ni Joseph yan, hindi niya pwedeng gamitin yung pangalan ko, si Joseph, si Timothy, kapag meron silang mga ino-organize na mga project, lalo na pag hindi ako mismo yung nagsimula ng project. Okay? So, ayokong marinig na affiliated ako sa kahit na anong gagawin nila on that part sa Uganda. Okay, guys? Not unless ako mismo yung magsasabi. Katulad nung na-mention ko sa inyo na naging project namin ni Maring Sara kasi nakita namin ang hirap ng buhay doon sa probinsya nila sa Uganda na halos 90% ng mga bata walang tsinelas. So, ang gagawin namin ni Maring Sara, mag-organize kami ng regalo para sa mga bata sa liblib na probinsya dun sa may Soroti ng isang sakong tsinelas na Crocs, yung Crocs na copy, pero yun kasi yung magandang quality para sa bukid, plastic, nalalabhan, naiinitan, okay lang, protected yung paa nila. At another is isang bale ng damit para ngayong Pasko dun sa may area kung saan kami nagstay ni Maring Sara, kasi maraming bata doon nagsasaka sa bukid, walang tsinelas. Maraming bata doon kung ano yung damit nila ngayong araw, damit pa din nila ng buong linggo kasi walang damit. So doon kami magfo-focus ni Maring Sara. So pag na-mention ni Maring Sara yan, ako po ang nag-organize niyan. Sinabihan ko si Maring Sara, I would like to reach out sa mga bata. Pumayag siya. So, si Maring Sara ang toka on that side. Siya ang magdadala sa bukid, sa probinsya. Siya ang mamimigay sa mga bata. Ako naman, ang toka ko naman is kumpletuhin yung funds na kailangan para maibigay yung mga regalo sa mga bata. Kasi sa probinsya, lalo na kapag liblib doon sa Uganda, guys, wala masyadong natatanggap na, hindi nakakatanggap ng regalo ang mga bata doon. Dahil nga, alam nyo naman, mahirap naman talaga ang buhay. At kahit na nakakatanggap sila ng regalo, iba pa din kapag merong nagbibigay sa kanila ng mga bagay na kailangan nila. Like tsinelas nga at saka damit. Yun lang muna. Kasi sabi ko kay Maring Sara, kapag nagka-extra naman ako, sana ay makapagbigay din tayo ng jacket. Kasi nga guys, malamig. Ang lamig-lamig naman talaga. Okay? Sana nga ay makaano ng jacket na parang merong hood ba? Para kapag malamig, nagsasaka sila, meron namang mai-jacket yung mga bata. So, dahan-dahan lang muna. Okay? So, once again, you guys, sana ay nasagot ko po ang inyong katanungan. Wag po kayong mag-alala during the time po na nandito si Auntie. Hindi ko man kailangang ipakita ang proof ng lahat-lahat. Alam nyo po ang nangyayari halos sa buhay ko dahil araw-araw po ako nagkikwento sa inyo. Yung mga ginagawa ko, ginagampanan ko, saan kami pumupunta, ganito, ganyan. Lahat po yan nakikita ninyo. So, hindi ko kayo kailangang diktahan kung ano po yung kailangan yung isipin, ano yung kailangan yung maramdaman. Basta ang aking responsibility ay nagawa ko na. Ang responsibility ko, tinanggap ko po yan since day 1 na nagdesisyon po ako na isama ka sa poder namin ng mga anak ko. Simula day 1 na pagpasok pagsama sa amin ni Auntie sa Uganda hanggang sa ika-6 niya na taon dito sa Pilipinas. Lahat po ng responsibilidad ko, tinayuan ko po ng maayos yan. Alam po yan ng mga kapatid ko. Kahit na nahirapan ako, hindi po ako nag-give up talaga. Okay? So, yan, hindi po kailangang sabihin sa akin. Kasi otherwise, kung may nakulang man ako sa part na yan, sana ay hindi safe, sana ay nagutuman, sana ay nagkasakit at hinayaan ko nakaratay, ganyan. Yung mga lahat po ng major ay naibigay at natayo ko siya. Kasi nga, tinanggap ko yan sa sarili ko na as soon as nasa poder kita, ako yung mga ngalaga sa'yo. So, mentally, financially, I was ready. And now, mentally and financially, my job is done. Okay? I do apologize if it took this long para makausap ko kayo. Sana ay naklaro kayo guys at I do request na wag nyo na lang sanang itanong yung detalye ng mga nangyari kasi like I said, ayoko na baka may masabi ako na pagsisihan ko in the future. Okay guys? Basta, salamat sa lahat ng concern ninyo, sa lahat ng mga tao sa poder ko, sa mga patuloy na nagmamahal sa amin ng mga anak ko. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga ate, tita, lolo, lola, tiya, nana,
Maraming salamat. Big shout out sa lahat po na nagbigay ng regalo sa mga anak ni Auntie Christine. I am hoping na makuha po nila yung regalo na kay Maring Sara, na laptop magagamit nila sa paaralan. Alam ni Maring Sara yung storya behind this. She's one of my advisors, by the way. And kapag may problema ako at may bumabagabag sa akin, o diba, bumabagabag. Pag may bumabagabag sa akin, talagang tinatawag ko ang atensyon ni Maring Sara. And she knows me. I tell her, I have a problem. I have a dilemma. I need your advice. Ganun ako kay Maring Sara. At alam niya, kapag ganun, kailangan niya akong upuan. And she never failed. Maring Sara is always there for me. Nung nagkasama kami, she sits down when I tell her those words. She sits down, look at me in the eyes, listens to me properly, and then she gives me her peace of mind about what's bugging me. So I am very grateful that I have, number one, I am very grateful that God is there for me and my children, who's been watching us since day one, who kept me strong, who gave me strength, who gave me wisdom, knowledge, who provided for me, who sustained all our needs. I am grateful. I am blessed. I am humbled. I am grateful for my family who loves me and my children dearly, sa mga ate ko, na mga kapatid ko, na parang kapag sila yung topic, parang maiiyak ako dahil sobrang mahal nila kami ng mga anak ko, kahit bully sila sa akin. Kahit inaaway nila ako, number one, mga bully ko yan sila. Alam niyo kung bakit tayo nagpapaganda, dahil number one, bully ko yung mga kapatid na yan. Kapatid kong yan. Number three, sa aking mga staff na sobrang solid. Ayan, kay Miss Joselle, maraming salamat. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Kahit minsan pinapagalit mo ko at may mga bagay kang ginagawa na hindi ako natutuwa, nagagalit man ako, at least merong mani-pedi pagkatapos. Alam mo yan. At kay Parts, maraming salamat sa pag-aalaga sa mga gamit natin, lalong-lalo na sa kotse. Alam mo naman, mahirap magkaroon ng maayos na tagapagdala ng kotse, no? Maraming salamat at pinagmamaneho mo kami ng maayos, lalong-lalo na kapag hindi ako kasama. Maayos yung pagdala mo sa kotse sa mga anak ko. Maraming salamat for being there, not only as a team, as a staff, but also as a family. Maraming salamat. And of course, thank you you guys, sa lahat sa inyo na sumusuporta, nanonood, nagmamahal, patuloy na sinasamahan kami sa kwento-kwento ng aking buhay as Princess Yiga, or known as Tindera sa Africa, from my life sa Uganda hanggang dito sa General Santos City, Philippines. Ayun. So, salamat, at syempre salamat sa lahat ng mga clients, customers namin sa Labalabi Laundry Shop. Ayan, wait lang. Baka mamaya salamat ako ng salamat, no? Labalabi Laundry Shop namin dyan sa may Labangal. At hello, shout out kay Ate Hana. Maraming salamat for your tender loving care sa lahat ng customers nagpapalaba dyan. Sa mga hindi pa nagpapalaba sa amin, sa laundry shop namin malapit dyan sa Labangal National High School, saan kayo nagpapalaba? Bakit hindi sa akin? Maraming salamat sa lahat ng mga customers ko sa Mayumi Thailand Closet. Miss Joselle and I are going to Bangkok, Thailand, para sa lahat ng mga nagpasabay, nagpa-shopping sa amin. This December, sa mga gustong magpa-shopping, kumontak na kayo kasi mapupuno na po yung listahan natin. Mag-aantay po kami hanggang October katapusan para ma-finalize po natin by November lahat ng kailangang magpasabay. Sa lahat ng customers namin sa 18 karat Saudi Gold, maraming salamat po. Lahat ng customers namin in partnership with Sheena Bangkok Wardrobe, tindahan ng ate ko, maraming salamat. Sa lahat ng bumibili in participation with Glory's Glow Tick, ang tindahan ng aking kapatid na si Madam Ten Gibbs, maraming salamat. Sa lahat po ng mga nagsusubaybay sa kwento-kwento, hindi lang ng buhay ko, kundi sa mga buhay ng kapatid ko, Madam Ten Gibbs sa YouTube channel, and at She sa YouTube channel, at sa kanilang mga Facebook page, maraming salamat sa inyo. Hindi ko in-expect na magutom ako, guys, sa episode na to, ha, in fairness. Mag-isang oras talaga. But if nakikita ninyo na hindi ako nagsalita before, it's just because I was getting ready emotionally. That I don't want my emotions to get better of me. I wanted to be
calm kapag kausap po kayo. Ayan. So, sana naliwanagan po ang lahat, no? Again, maraming salamat po. We are very excited for everything that's going to happen, inshallah, from this day forward. Ayun, maraming salamat sa lahat ng mga nag-aantay ng mga magaganap. Ngayon ay August, magtatapos na yung August, September, October, November, ako'y magti-37 years old. 37 or 36 o 35 o 38? Hindi ko na maalala talaga guys, hindi na ako nagabilang ng edad ko talaga. So bahala na si Lord, basta buhay tayo, okay na yan. So November, birthday ko. October, birthday ni Chico. August, birthday ni Madam Sheena. August. October si Chico, November ako, December si Calby, January si Mayumi, February si Kahil. Imagine, kada buwan may birthdays. Naku. So anyway, yeah, I wanted to end this one, you guys. Again, wag niyong kalimutan, mahal na mahal namin kayo ng mga anak ko. And if you see us, please don't hesitate to approach us, guys, because if I see you, I will not hesitate to do that as well. Alright, excited ako sa lahat ng comment niyo for this episode. Babasahin natin isa-isa ang mga yan. At sa mga bashers at haters natin dyan, continue on living your life. Always find a way to live because life is short. At alam nyo na, ano nga yung kanta ni Timothy? Isang buhay, mamuhay ng tama. I'll see you guys on the next episode. Much love, Princess Yiga.